At mapagpalang araw po sa atin mga kalas. Andito po muli ang inyong lingkod na si Atty. Sarado. Magbabaliwanag po tayo ulit ng isang batas po. O, talakayin po natin, itong Republic Act 7438 na to, pinalawig po talaga ang tinatawag po nating Miranda rights o yung ating pong rights of the suspect sa ilalim po ng ating pong saligang batas. Paano po pinalawig ba? Meron po tayong karapatan na malaman ang ating pong mga karapatan. Ano pong mga karapatan niyon? Karapatang manahimik po at kung ano man ating sasabihin ay maaaring magamit laban sa atin sa hukuman po. Karapatan po natin po na kumuha po ng independent at competent na abogado na ating mapipili. Karapatan din po na kung saan ay meron pong proper treatment habang nasa ilalim ng custodial investigation. Karapatan din na huwag abusuhin, pahirapan, o saktan o pilitin po ang isang suspect po. Karapatan din po na huwag po siyang itago sa kanyang mga kamag-anak o kailangan niyang tumawag sa kanyang abogado o magbigay ng mga pahayag po. Sabi po rito kasi, ang mga karapatan na ito ay hindi po pwedeng baliwalain kung wala pong abogado na nasa kanyang paligid po o tabi. Ngayon, dahil po sabi ko nga pinalawak po ito ng Republic Act 7438, meron po mga dinagdag na mga personalidad o mga tao pag wala po ang kanyang abogado. Nandyan po ang kanyang magulang dapat, kanyang mga matandang kapatid o nakakatandang kapatid. Kung wala man po, kapatid po na mas bata, pero dapat ay nasa hustong gulang na po. Nandyan din po dapat ang kanyang asawa, kung mayroon man. Pwede din po ang mayor ng lugar nila, district school superintendent o supervisor po yan. O kaya naman po ay leader o pinuno po ng kanilang simbahan. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng custodial investigation? O Tagalogin natin, ito po ay pagsisiyasat po sa ilalim po o habang nasa presensya po ng mga kapulisan o law enforcers. Sabi po rito kasi sa batas na ito, magagamit po ang kanilang mga karapatan o inabanggit kong mga karapatan kapag ang isang suspect ay sumailalim na po sa custodial investigation. Kailan po ba nagsisimula ang custodial investigation? Nagsisimula po ang tinatawag na custodial investigation kapag ang isang tagapagpatupad ng batas ay nagsisiyasat o nagtatanong na hindi na po pangkalahatang mga katanungan. O ibig sabihin po nito sa madaling salita, meron na po silang tinutukoy na isang mga partikular na krimen. Sa ilalim po ng Republic Act 7438, kasama rin po dito ang tinatawag na pag-iimbita ng mga kapulisan sa isang tao patungkol na po sa isang nangyaring krimen. Ano po bang dahilan bakit kinakailangan nating may mga karapatan habang tayo ay nasa ilalim ng custodial investigation? Upang mapigilan po ang pang-aabuso patungkol po sa pagkuha sa pilitan o pagtanggap po ng mga salaysay o pahayag po sa pamamagitan po na tinatawag na testimonial compulsion. Ngayon, natumbok na po natin ang pinagbabawal po rito ay yung patungkol sa testimonial compulsion. So, ito po ay dadagdag natin. Pwede ba ang mga suspect sumailalim sa drug test, urine test, pagkuha ng kahit ano sa kanyang katawan o litrato? Talakayin po natin kung po pwede yan. Talakay po tayo ng kaso na may pamagat na Gamboa versus Cruz. Ano po ba nangyari sa kaso? Noong naaresto si Gamboa, nang walang warrant, yun yung vagrancy ang kaso, ay dinala siya sa presinto sa Maynila. Ngayon, may isang gina na nagreklamo at sinabing siya ay na-hold up. So ngayon, yung mga 5 nakakulong, kasama rito si Gamboa, ay pinatayo at para makita nung isang biktima. Ang tawag po sa pagpapatayo na ito ay police lineup. Ngayon, naturo si Gamboa bilang isang suspect o bilang isang gumawa ng krimen nung kanyang nabiktima. Ngayon, nakasuhan na talaga ngayon sa hukuman si Gamboa. Sabi ngayon ni Gamboa sa korte, Your Honor, labag po ang nangyari sa akin na dahil ako'y naturo at nadiin sa isang police lineup dahil po wala po akong kasamang abogado at kasama po yan sa aking karapatan sa ilalim po ng custodial investigation. Ano po kaya sa tingin nyo ang nangyari? Tama ba ang depensa ni Gamboa o mali po? Mali daw po si Gamboa sa kanyang depensa. Dahil ang tinatawag nating police lineup ay hindi pa po yan parte
ng tinatawag nating custodial investigation. Sa madaling sabi, kung hindi po parte ang police lineup ng custodial investigation, ang mga karapatan po na ating natalakay kanina ay hindi pa po pwedeng magamit para po maging labag sa batas ang ginawa sa kanya. Dagdag pa ng Korte Suprema, ang police lineup ay wala namang sa yung tinanong na partikular na kaso. 'Di ba? Nabanggit ko po kanina, kinakailangan testimonial compulsion ang nangyari o yun ay magiging labag sa batas na tinatawag na Republic Act 7438. Isa pang kaso po na may pamagat na People versus Bolanos. Ano po ba nangyari sa kasong ito? Mayroon kasing isang concerned citizen na kung saan ipinaalam sa mga otoridad na mayroong nangyaring patayan. Ngayon, may dalawang rumisponde pong mga pulis doon sa crime scene. At natagpuan po nila na may isang bangkay po ang naliligo sa sarili niyang mga dugo. Ngayon, nagkandak ng investigasyon ang mga operatiba at napag-alaman po nila na ang kainuman po ng biktimang patay ay sina Bolanos at Magtibay. Ano po ba ang ginawa nila? Habang kasing sila Bolanos at Magtibay ay inimbitahan papuntang presinto at alamin kung ano nangyari doon sa krimen o doon sa pagkapatay, ay umamin po sila habang nandun po sila nakasakay sa police mobile papunta po sa police station. Sabi po ngayon ni Bolanos at ni Magtibay, Your Honor, labag po sa batas ang pagbigay po namin ng aming pag-amin nang wala po kaming kasamang abogado. Sa tingin nyo, tama po ba ang naging depensa po o paliwanag ni Bolanos at Magtibay? Sabi po ng Korte Suprema, tama po. Bakit kamo? Umamin po sila sa isang krimen o tinatawag nating extrajudicial confession na wala man lamang pong abogadong nagpaliwanag sila sa kanila na kung anong posibleng kinakaharap nilang kaso at kung ano pong mga karapatan nila sa ilalim po ng ating saligang batas. Kaya ang kaso pong ito ay na-dismiss. Paano po ba ma-waive o mawaksi ang mga karapatan po na sa ating pinagkaloob ng ating batas? Una po, dapat po ay matalinong alam o dapat po alam na alam nung suspect na siya po ay nagwawaksi o wini-waive niya ang kanyang mga karapatan. Pangalawa po, dapat po ay nakasulat itong mga pagwawaksi niya o yung waiver. Pangatlo, ito po ay yung kaharap o nasa presensya niya po ang kanyang napiling abogado, dapat po ay competent at independent po. Bakit kamo dapat independent? Lahat po ng abogado ay competent, pero yung independent po, ano po bang pinupunto rito ng independency ng batas natin? Dahil po, kami pong mga abogado, ay hindi lang po kami basta abogado. Meron po tayong abogado sa gobyerno, meron din po tayong abogado pang-pribado. Ano po bang pinagkaiba na ito? Ngayon po kasi, kung abogado pong napili nung suspect at nagtatrabaho po sa pampubliko, sila po ay pinapasahod ng publiko. Ibig sabihin, ng mga taong bayan. Dahil po ang isang criminal case naman po kasi, ay ito ay isang krimen na kung saan nalabag laban po sa ating bansa o sa publiko din. Kaya po ang pamagat niyan ay People of the Philippines. So sa madaling sabi, kung ang abogadong pinapasahod po ng gobyerno o ng taong bayan na hahawakan po ng isang pampublikong abogado o nasa pamahalaan at hahawak ng isang kaso na kung saan ang kalaban ay ang taong bayan, ito po ay nangyaring conflict of interest. Di ba? Pinapasahod ka ng taong bayan tapos lalabanan mo ang taong bayan dahil ikaw ay gustong humawak ng isang criminal case. Kaya po dapat independent po ang tinatawag o yung mga private lawyers po. Nabanggit po kasi sa isang kaso na People of the Philippines versus Bandula na kung saan si Bandula po kasi ay umamin po sa isang krimen, extrajudicial confession, sa harapan po ng isang abogado. Ngayon po, ang pinagkaiba po kasi nito, yung abogado po ay abogado po ng munisipyo. Siyempre, pag sinabi mo abogado ng munisipyo, ang pinagsisilbihan mo ulit ay yung taong bayan. Tapos nabanggit ko na po at napaliwanag ko na ang criminal case po ay isang paglabag laban sa taong bayan din. So sa madaling sabi, hindi po independent na abogado ang napili po ni Bandula. Kaya po nagkaroon po ng paglabag sa tinatawag po nating custodial
Investigation Law o yung Republic Act 7438. So yan po, mga kalas, sana po ay natutunan po, sana po ay marami po kayo natutunan sa maikling panahon ng ating pagpapaliwanag po patungkol po sa Custodial Investigation o Republic Act 7438. Naway marami po kayo natutunan aral sana po. Mag-iingat po lahat kayo. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Mabuhay po ang Pilipinas and God bless us all po sa ating lahat.